Konting higpit pa ng sinturon dahil aprobado na po kasi ang taas presyo sa delatang sardinas, powdered milk at sabong panligo. At may nagbabadya pang taas presyo sa mahigit 40 produkto. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sa dami ng bayarin at mahal na mga bilihin, hirap na raw sa pagbabudget si Rose. Lalo nang nangupahan kami, araw-araw na budget, toothpaste, shampoo, sabon, tapos pagkain, titipirin mo. Minsan isang lutuan na lang. Malungkot na balita dahil ang kanyang pagbabudget tila hihigpit pa sa price adjustment ng ilang pangunahing bilihin. Ang toilet soap na kasama sa arawang budget ni Rose, tataas ng hanggang 4 pesos. 2 pesos o higit pa ang taas presyo sa canned sardines at powdered milk na tataas ng hanggang 6 pesos. Bukod sa mga produktong nagtaasa na ang presyo, pinag-aaralan din ng DTI ang hirit ng ilang manufacturers para sa price adjustment sa ilan pang mga produkto, kabilang na ang bottled water, instant noodles, tinapay, mga canned products gaya ng corned beef at mga meatloaf, pati na sa ilang mga produkto gaya ng kandila at baterya. Katumbas yan ang 45 pang produktong nagbabadyang tumaas ang presyo, na maaaring maglaro sa 30 centavos hanggang 33 pesos. Ang mga pagbabago sa presyo inilalathala ng DTI sa pamamagitan ng digitalized pricing na kung tawagin ay e-presyo na makikita online. That will allow also consumers to benchmark across different markets and different retailers so that they would be in the know as to where the low prices or lowest prices are available. Sa pagpupulo ng National Price Coordinating Council, napag-usapan rin kung paano mas epektibong maipatutupad ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP. Ina-explore natin kung we will retain the current practice na regular tayo naglalabas ng SRP or gagawin natin na tuwing may kalamidad lang kapag nagpa-price freeze, in which case wala na yung bulletin natin and then we will let the market decide. Parang free market na yung style natin. Pabor naman dito ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, samahan ng mga grocery at supermarket operators sa bansa. Competition keeps us in check. Don't buy those items na masyadong mataas ang tinaas. Ang daming brands. Pag lahat sila nagtaas, may papasok na bagong players. Samantala, tinututukan na raw ng Agriculture Department ang pagtaas sa presyo ng bigas. Ang malaking nakakaapekto sa presyo, halimbawa lalo na sa bigas, yung presyo sa international market na pumapalo between 600 to 700 dollars per ton. Ang focus is ano yung immediately na pwedeng magawa. It's on the productivity side. Patuloy yung pagbibigay natin ng inputs, binhi, fertilizer, patubig. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.